Nakita nyo na ba to? Darna outfit ng isang vlogger kamakailan ay nag-viral. Tignan natin ang actual video at commentary ni Darbs dito. Tara, play na natin. Let's go. So guys, ito yung actual na video pero naka-clip na ito. Nakita lang natin sa isang uploader sa YouTube. Play natin. Madam, ano po lang po? Nagbablog lang po. Diyos ko, wala akong pakialam kung nagbablog ka. Eh, public ano to, no? Bakit naggaganyan ka suot? Eh, kasi naman ikaw eh. Kanina ka patingin ng tingin dito, napapansin ko. Ikot ka ng ikot ang mata mo. Vlogger yan, wala akong pakialam kung vlogger yan. Umayos ka na suot mo. Tsaka huwag ka naman mag-iskan. Wala akong pakialam kung nagbablog kayo dito. Huwag kayo dito. Diyos ko. Hindi nakakayangan naman. Anong ginagawa mo? Eh, paano? Kanina pa yung mata mo. Tingin ng tingin dito, ah. Ikot ang ikot, ikot din ang ikot yung mata mo. Sunod ka na, sunod dyan. Hindi ka ba nahiya? Ang daming tao na... Paano mahiya? Eh, tignan mo, yan ang mahiya. Tignan mo yung tsura mo. Halos labas na yung kaluluwa mo. Yan yung content nila. Wala kang pakialam kung content. Umayos ka. Uy, para ka naman ang tao. Diyos ko, magtrabaho. Nagdi-date tayo. O, isa pa kayo. Video ka ba? Itigil nyo kaya yan. Siyempre, huwag kayo mag-ano ha. Huwag kayo mag-video. Ay, ikaw kasi yung mata mo kung saan nakatingin. Wala naman akong ginagawa. Tignan mo na, halos labas na yung kaluluwa mo, oh. Pinakinggan ko lang. Pinapakitin mo lang naman yung sinasabi niya eh. Ano ginagawa mo? Huwag kayo dito. Public to. Hindi kayo nagaganyan ng suot. Ganito higil dyan. Gusto tignan mo nga ang kaluluwa mo. Labas na, oh. Uy, bunganga mo. Para lang maka-views kayo. Makita yung ganyang kaluluwa mo. Bis naman, bunganga mo. Hindi ka ba nahiya? Ba't ako mahiya? Ikaw ang mahiya. Kanina ka pa tingin. Napapansin ko. Kanina ka pa dyan. Tinitignan ko lang. Vlogger yan kasi napapanood ko yan eh. Wala akong pakialam kung mga vlogger kayo. Umayos kayo ng panunood ka para hindi kayo nababastos. Bis lang ha. Bis, pasensya na. Ayan, pasukin niyo yan. O diba, ang dami-daming lalaki dito, nakaganyan ka? Nagpapapropose na naman po kasi ako sa trabaho ko. Ay, nako! Huwag yan, huwag ka naman mong ganyan. Lagi naman mo. Ay, nag-ano lang yun, te. O, tignan mo. Pwede mag-promote, hindi ganyan ang suot. Uy, nakakaya ka. Tumigil ka na. Ikaw na namigay, kanina ka patingin ng tingin dyan. Ayan, sige. So yun guys, actually clip na to, no? Kinilip na lang dun sa talagang video. Medyo mahirap na siyang hanapin sa internet. Pero ito naman yung masasabi ni Darbs dito, no? Sa dulo na natin banda, medyo mahaba yung sa video eh. Bago tayo magbigay ng mga opinion natin, no? Play natin. 3 things that we may be able to learn from this conversation. Number 1, in a world that you can be anything, choose to be respectful. This is actually a general advice. But to relate sa issue na ito, it has to be both ways. I know this might probably be just an act. Pero sa totoo lang, nangyayari ito sa totoong buhay. May mga tao kang makakasalamuha na hindi mo pareho ng opinion. That's why if you are going in a place, make sure that you should be the first to show respect. Number 2, the power to provoke is not a sign of strength, it's a lack of control. Sa video na ito, na-provoke si ate dahil yung asawa niya ay tingin ng tingin sa buko ni Darna. Siyempre, alam naman natin na ang costume na ito ay talaga namang kita yung buko. Wala. Darna. Kidding aside, if respect begets respect, ganun din ang galit. Anger only begets more anger. So choose understanding over provocation and you'll find resolution. Remember that in the face of conflict, choose. It takes strength to restrain, but it takes wisdom to not provoke. Number 3, the clip may show the what, not the why or how. Tandaan, wala tayo doon sa mismong pangyayari. We are only dependent on the information that we are given. Pansin ko kasi, parang sobrang daming nagtag sa akin ito and they thought that it was really real. But eventually, we found out that they were just acting. Pero most of the time, ganito talaga nangyayari. We tend to judge solely based on what we see on the video. And that's the reason why, bakit ko ginagawa itong ginagawa ko. For us to give context, for us to not judge right away, to suspend judgment and think critically kung ano ba talaga ang posibleng nangyari sa sitwasyon na nakita mo sa video before it happened and after it happened. Remember, don't let a clip define someone's character. Real talk. We have different preference sa pananamit. May iba gustong magpakita ng buko, ng balat. Merong iba gusto namang tagong-tago ang buko, ang balat. 2 beses na yan!
Anong iba gusto ng maluwag, anong iba gusto ng fit. May iba gusto ng plain colors, may iba gusto iba't ibang kulay. My point is, we have differences. That video might be scripted but we can learn so much from it. We can't invalidate yung opinion ng isa dahil may punto. But we can't also invalidate the other kasi baka may rason. Remember, don't judge someone's choices without first knowing their reasons. At the end, let's strive to be the bigger person in every situation. Maliit na butas, yung malaki. So yun guys, yun yung mga sinabi ni Darbs. At kayo na bahalang umatol sa mga sinabi niya. Pero para sa akin, ito yung mga masasabi natin dito, no? So ilan din dun sa mga nakita ko yung sinabi ni ate dito. Whether scripted to o hindi, may makukuha at makukuha tayo na topic o magandang mapag-usapan dito. Bandang huli, no? Ay nagbalot din siya ng damit. So anong mensahe doon, no? Naglagay din siya ng jacket. So whether scripted to o hindi, may pinapakita ba sila dito na tama o mali o ano man. Ngunit kung ito ay totoong pangyayari, talagang makikita mo na naroon yung realidad na dapat maging maayos tayo sa lahat ng pagkakataon. At siguro magiging time na rin ito para tignan natin yung comment ng iba dito sa video dito kay Darbs, no? Sabi dito, kay Darbs pa rin to, no? Sabi, magseselos ka din ba pag tumingin ang jowa mo sa kanya? Sa baba naman, tignan natin yung mga sagot ng mga tao. Normal na yun sa mga lalaki. May stiff neck kapag diretso lang ang tingin sa'yo. So normal na daw yun. No? Tama ba yun? Normal na ba yun sa lalaki? Sabi ni Joanne. Normal ba talaga? Yung nga guys, comment nga dyan. Normal ba sa lalaki yan tumingin sa babae? Para sa akin, hindi lahat ganun. Pero siguro karaniwan na ganun. Pero hindi lahat. Kasi sabi, normal na daw eh. Lalo sa mga religious, diba? Dun sa mga prinsipyo, I don't think so na yun ay normal. So may stiff neck ka daw kung hindi. Comment down below kung totoo ba yung sinasabi niya. Sabi din ng comment dito na isa, natural lang yan ang magselos. Importante pag uwi ng bahay, sa labas siya matutulog. So ito medyo may parating na ayaw niya, no? Normal lang ang selos. Basta pag uwi, hindi niya na patutuloyin sa bahay muna, no? Parang ganon. So, tingin tayo sa ibang comments. Mga reply na kasi yun sa comment ni Darbs. Okay lang tumingin, basta wag lang hawakan. So, kayo ba? Okay ba kayo sa mindset nito ni Lea? Aantayin mo pa bang lumala yung isang bagay? So, kaya maraming parang nagiging uto-uto, no? Sa buhay ngayon. No, pwede ba yun na antayin mo pang hawakan bago ka magalit? Or doon pa lang, sige mamaya pag-uusapan natin. Sa maliit pa lang ba dapat ayusin na natin. Hindi natin yung iba. Hindi ako magsiselos kasi magko-costume ako ng Valentina. Okay, so joke no? Best actress din si ate. O, kasi nga sabi ay tila scripted din naman ito. Collab naman sila. Best actress. Maganda naman kasi ata nakamukha pa nga ni Carla. Overacting si ate girl. Insecure siya. Si maganda at sexy si vlogger. So ayun. Yung kumakampi rin kay Darna. Hindi naman kasi yan costume party. Dapat inilulugar din talaga ang kasuotan. Sa bar ka magsuot ng ganyan or sa costume party, hindi sa public places papansin eh. So ayan. Yung mga sinasabi ng iba, no? Which is para sa akin is tama rin naman talaga na ilugar. So ngayon, maaaring nino-normalize na ng mga tao yan ngayon. Kaya talagang hindi pwedeng, imposible na hindi possible mangyari yung ganong klaseng skandalo. Kaya kahit scripted yon o hindi scripted, ay magbubukas ng isipan natin yan sa mas malawak na dialogo. Yung ito ba ay tama o mali? Sabi naman itong isa, no? Kung kaming mag-asawa nakakita dyan, sasabihan ko pa ang asawa ko, tingin na libre tingin. Ang pagsiselos dapat nilalagay din sa lugar. Opinion ko lang. Okay, so parang kakampihan niya ang asawa niyang tumingin sa iba. So ano masasabi ninyo dito? Skandaloso daw ang tawag dyan. Hindi ba yun parang magiging under ka lang ng asawa mong lalaki? O takot ka lang? Comment down below guys. So mali talaga mag-iskandalo, no? I believe, pero tama rin ba na payagan mo lang asawa mo? So sabi nung reply dito na isa, no? Kasi nag-comment dito yung Donna. Ilugar daw yung pagsiselos. Sabi nung reply sa kanya isa, mali namin kasi yung content creator. Dapat kahit nag-abiso muna siya sa itsura niya yan. Sino ba hindi mapapatingin halos nakababa na yung bra? Ano yung ni-expect niya matuwa sa kanya yung asawa? So ito against to. Okay. Masyado marami na guys dito, no? Marami ng comment dito. At syempre bibigyan natin ng conclusion natin dito yan. Sa topic nito
ito. Nagbibigay tayo ng konklusyon. Kauna, dapat at naniniwala ako na we must respect other people o ang iba, ang others. Bukod sa sarili natin, respeto din natin ang iba, kapwa natin. Sikaping ilugar ang bawat bagay, di ba? Alam natin, sa bawat pupunta natin, especially sa mga public places, ay merong diverse culture. Merong dapat tayong pag-unawa na iba't iba ang judgment ng tao. Alam ko nabanggit din ni Darbs yun din sa video niya, no? Meron tayong iba't ibang pang-unawa. Dapat sikapin nating ilugar ang lahat. Ang iba, matutuwa sa ganyan damit mo. Pero I believe karamihan ay hindi. Lalo na kung may bata pa siguro dyan. At iba ang maging projection, iba yung maging dating ng mensahe sa kanila. Kasi hindi naman nila naiintindihan kung ano-ano mga bagay. Alam lang nila kung ano yung nakikita nila na possible kaya hindi nila. At so kung ano-ano pa mga bagay ay dapat respect natin yung iba. Hindi nila magugustuhan, alam mo na maaring may hindi magustuhan yan. Gagawin mo pababa yung ganyang bagay, or paano mo isasagawa ito ng hindi magdudulot sa iba ng stress, emosyon, or pagtatalo. Ngayon din yung pagkagalit ng babae dito sa video, maaari, at alam naman natin na may tumututol pa rin sa kanya, no? May tumututol na siya ay iskandalosa lang daw or something na katulad nun, which I believe na wala tayong dapat sabihin against sa mga tao na ito personally. Whether ito ay scripted or not, personally wala tayong sasabihin, pero sa act na ginawa nila ay meron tayong masasabi. So sa video nakita ninyo na ayan yung suot niya at nagalit ng babae. Public place to, magnagawa dito yan, pwede ka mag-promote, hindi ganyan yung suot mo. And at the end, umiyak si Darna at pinagsuot din ng jacket si Darna. Okay, so kayo na balang umatol doon, pero I believe na pinapakita ng video na to na mali yung ginawa dahil wala sa lugar yung kasuotan nito vlogger, no? Itong vlogger. Pero at the same time, maaaring makita rin ng iba dito na OA o kung paanong naging mukhang papansin yung kasuotan ng nagsuot ng Darna costume na vlogger, ganun din namang papansin din daw itong nagselos o ano pa man sa mga comment opinion nila. Pero naniniwala ko, dapat mag-exist yung tao. Baka kahit sa business firm, may iba't ibang, may diverse culture pa rin na tinatawag at dapat nag-i-exist yun kasi hindi mag-work yung environment kapag ka walang organizational na pagsasama, no? Ibig sabihin, dapat may pagpapatuloy pa rin sa buhay kahit na may magkakaiba, no? So dapat sisikapin natin maging maayos sa lahat ng bagay para hindi tayo magkasalpok-salpukan. Hindi magsalpok-salpukan, maglaban-labanan ng mga tao, magkaroon ng kaguluhan. And number 2, last na pwede natin makita, dapat matuto tayo magkaroon ng right judgment o tamang paghatol. Para sa akin, hindi ito dapat. Maintindihan mo yung babae na nagalit, lalo na kung tumitingin talaga yung lalaki o partner niya sa babae na kita na ang cleavage nito o kita na yung katawan. Kung kasama mo na ang partner mo at nagagawa niya tumingin sa iba, paano pa kung wala ka na? Doon naman sa vlogger, no, na ito, nawa makahanap siya ng ibang way how to get more viewers. Hindi dun sa way na nakaka-open sa iba, nakakapagdulot ng gulo at magiging hindi kaaya-aya sa lahat. So, in the end, scripted man ito o hindi, eye-opener ito sa mga tao, lalo na sa mga hindi nagpapahalaga sa maliliit na bagay. Kung sa maliit na bagay hindi ka natapat, paano pa sa malaki? Dapat maging maayos tayo, sikapin natin, maging disiplinado sa bahay, sa publiko, mag-isa ka man o may kasama. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Comment down below and see ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.